katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, bibihirang mag-post si VP Sara sa kanyang Instagram account. At saka yung mga post niya, may personal touch. Hindi katulad ng mga sinishare niya sa kanyang official Facebook page na usually mga, di ba, trabaho niya bilang VP or Deputy Secretary or yung pag-iikot niya sa Pilipinas. Pero yung post ni VP Sara, parang very intimate, very rarely lang siya nagpo-post. Pumunta nga po ako sa kanyang Instagram account at ito nga po yung nakita natin. Kasi yung kahuli-hulihan niya pong post ay yung patungkol na kay Tambaluslos. Mayo pa yun mga ate at kuya. That was in yan, yung naka-blue siya na ang ganda ng kapagka. VP Sara, medyo turn yung damit natin, iba lang yung register sa camera. Pero I'm wearing navy blue as well. What a coincidence mga ate at kuya. Okay. So VP Sara wearing a navy blue, yan yung post niya sa Imong Ambisyon Do Not Be Tambaluslos. That was in May 21st. Ito po yung bago, yung may nakahigang babae. Ngayon sabi ko, sino kaya yung nakahiga? Salamat po sa nagbigay sa atin ng info, ang ating puting lamok dyan. Hello, hello. Umugong-ugong siya. May bagong post si VP Sara. Yung huling post, Mayo pa yun. Ha? Talaga? Saan? Sa Insta? O sige. Ngayon naman may bago siyang post. Unbothered keme-keme. Ay, ganun ba? Di binuting-ting ko. Buting-tingin natin. Laman ng mainstream lead mga ate at kuya to eh. So may babae nakahilata doon sa gilid. At ang post nga po ni VP Sara ay, buti pa si VP Sara, hindi na ako conscious mag-selfie. Ako na ako conscious ako mag-selfie. Itong gandang to, nako-conscious pa, di ba? Kulang ng confidence sa friendship person, Charot. Para sabi ni VP Sara dito, the unbothered with the upset. Sino ang unbothered at sino ang upset sa dalawang nasa picture? Okay. Ano bang ibig sabihin ng unbothered? Parang wala akong pakialam. I'm not bothered. Something like that. And then yung upset, syempre yung imbiyer na. So, sino sa dalawa mga ate at kuya ang unbothered and upset? Pwede kasi magkasalitan eh. Baka mamaya si VP Sara yung unbothered kasi nga po, 'di ba, recently kine-question yung kanyang confidential funds, 'di ba? Hinahanapan ng butas si VP Sara very lately eh. Or lately. Very recently hinahanapan siya ng pwedeng ika-impeach ni VP Sara. Gusto talagang matanggal si VP Sara sa pwesto sa hindi natin alam na dahilan. Tina-target siya ng mga kaliwang grupo and even mga followers ni Papshi. Even ang mga ensaymada vloggers. Hindi ba na nag-iisip itong mga ensaymada vloggers na ito running mate ni Papshi? Yan, vice presidente ni Papshi noong election, vice presidente rin ngayon. Bakit kaya ganyan? So, to my mind, ang unbothered si VP Sara, wasyang pakias kung ano man ang controversies na involved siya or binabati ko siya kasi alam niya sa sarili niyang wala siyang ginagawa. Now, the question is, sino yung babaita? So, kung napanood niyo na sa ibang vloggers, alam niyo na ito ay si Madam Gloring. Nasa survey nga rin po natin yan. Natutulog. Nagbo-beauty rest. And sa tingin ko, nasa private jet sila. Nasa aeroplano. Tama ba? Alam nga namang ito'y nasa tren. Wala namang gantong kagandang tren sa Pilipinas. Lalo na bus. Hindi naman ganito itsura ng bus, di ba? Na may pailaw-ilaw pa sa bubong. Ayan, yung puting ilaw. Ilaw yan, ilaw. Yan, ilaw. And then the bintana, di ba, looks like an airplane. So, saan sila papunta? At saka nalaman ko rin kahapon at pag-uusapan natin mamaya, nag-meet pala ang tatay ni VP Sara with GMA. Nagkaroon ng meeting. Madam Gloring, kasama si Senator Bongo, kahapon din pinost ni Senator Bongo. Kasama si Tito Zen at kasama rin si Lugaw sa mga meeting at kung ano mang ganap kahapon. Punta natin mamaya. So, bakit upset? Kanino upset si Madam Gloring? Kanino siya buwiset? Kay Tambaluslos kaya? Or kay Tambalos siya? You know, si Relianong Palaka, si Batha Luman, baka doon siya imbiyer na. Ngayon, pagpalitin natin, pagpalagay natin si VP Sara ang upset. Baka ganda naman maging upset ni VP Sara. Kaya VP Sara, bigyan mo na ako ng aritos, B. Tagay ko na aritos, VP Sara. Kanami, isang aritos mo kagaina. Wala, nakita ko dito sa Instagram. Kaganda namang ma-upset ni VP. Binabola ko si VP Sara para bigyan niya ako ng aritos, di ba? Parang marami akong pagpapalit-palitan. Ganito pala kaganda kapag na-upset si VP Sara or nabubwisit, no? Tapos si Madam Gloring yung unbothered. Wa akong pakias, maghihilata ako din, matutulog ako din sa aking
jet plane. I think that's the jet, this is a private jet of GMA. Ando naman yung aritos ni VP Sara. Kadako-dako sang iyang aritos, no? Kadako kayo. Muna sa pihak bala, sa punta bala, sa rightmost corner. Upper right corner rather. Kanami isang iyang aritos, no? Gaya ko da, VP Sara, B. So, dun sa post na yon, may sinabi rin siya, untangle, unsettle, untie. So, anong ibig sabihin niya sa tatlong yan? Untangle, parang kung ikaw man ay nakagapos or nakabuhol sa kung kanino, so mag-untangle ka. Right? Kakalas ka sa pagkakatangle mo sa kung sino man. Kanino ba nakatali si VP Sara? Di ba sa unit team? So baka titiwalag na sa unit team. Unsettle. Ano ibig sabihin ng unsettle? Same thing with untie kasi yung untangle. Untie, ibig sabihin kalasin mo na yung pagkakatali. Unsettle, nalimutan ko yung ibig sabihin ng unsettle. Parang okay, open natin. Nalimutan ko talaga. Sa dulo ng dila ko. Open ko na lang. Hold on. Istorbohin. Parang ganun ang ibig sabihin ng unsettle. Or ma-stress. Ganun? Tama ba? Yun ang ibig sabihin ng unsettle. Yeah. Hold on. Check ko nga. Para makita nyo rin. Okay. Baka maraming meaning ang unsettle. Ibig sabihin pala mga ate at kuya, ito sa Cambridge kasi siya. Unsettle, parang pag-alalahanin daw mga ate at kuya. Gambalain or something. Ganun ba? Hold on. Pakita ko din sa inyo mamaya kung bakit kaya balitang-balita si VP Sara ngayon sa media. Isang post lang sa weekend, talagang marami palang nakaabang sa mga gustong masabi ni VP Sara, no? Where is it? Ayan. Unsettle. To make someone feel anxious or slightly worried. Yun palang ibig sabihin mga ate at kuya. Istressin mo kung sino man. So, sino ang masistress kay VP Sara? A, si Tamba. B, si Batha. pag gawan mo, kumbaga, make someone worry. Ganun, no? Or maging anxious, ma-stress. Sino kaya? Si Tamba, si Batha, or pwede both? Pwede both. Mag-participate kayo sa ating live survey, ha? So, ito nga po yan, laman ng balita si VP Sara. Hold on a second. Ayan. Vice President Sara Duterte Carpio takes a selfie. Ganyan ang tamang pag-address sa ating pangalawang Pangulo. Kasama yung apelyedong Carpio. Siya ay married Takes a selfie with former President Gloria Arroyo beside her taking a nap. In an Instagram post, Duterte Carpio captioned it, "The unbothered with the upset. Untangle, unsettle, untie." Right? It was unclear who was the unbothered. Sabi ko sa inyo, or upset between them. So, hindi malinaw kung sino yung unbothered at upset. We can only speculate, di ba? The post came amid a round of social media posts of pictures of Arroyo with Vice President Leni Robredo. Pupunta natin mamaya. Kasi nagsama si Leini at saka si Madam Gloring. Ano kaya ang niluluto ni Madam Gloring, mga ate at kuya? Kasama rin po niya si Tito Sen, pati si Pangulong Duterte at kasama ni Senator Bongo. The photos touched off a whirlwind of political speculations. Arroyo and Soto once had fallen out. So hindi nagkakaisa or may sigalot si Arroyo at saka si Soto. Kasi si Madam Gloring ay dating Speaker of the House. Senate President naman si Tito Sen, parehong makapangyarihan. Si Madam Gloring, alam naman natin, napaka-powerful na babae. She had asked him to be her running mate in the 1998 presidential elections but dropped him to be VP candidate of Jose de Venecia. Naging running mate sila pero pinakawala niya si Tito Sen at tumakbo na lang bilang matagal nang may alitan pala at hindi nagkakasundo ang parehong power people na ito. The unbothered with the upset. Halaka. So bakit nagsasama-sama
sina Madam Gluring, at pupuntahan natin yan mamaya, si Lay Ini, si Tito Sen, si Pangulong Duterte, at kasama din si VP Sara. Kahapon to lahat nangyari. Ano ang binabalak? At katulad ng sinasabi ko, sino yung bibigyan nila ng pakiramdam ng pagiging unsettled? Or sino yung mag-aalala sa kanilang pagsasama-sama? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Napakaraming ganap ngayong September, mga ate at kuya. Kabang-abang!